Kamusta Pisces? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang mensahe na dapat mong malaman ngayon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Teka lang guys may card na nahalo At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Mainit ngayon guys, diba? At saka meron pang tagtuyot. Papalitan niya ng mundo ng parehong katumbas niyan. Siyempre, ganun din katindi yung bagyo at saka pagbaha. At saka guys, kapag nakakarinig kayo ng warning, lalo na kung patungkol sa lindol, maigi na pakinggan nyo lang kahit hindi nyo paniwalaan para makakapaganda yung katawan nyo, tsaka isip. At makaiwas na rin sa pagpapanik. Kahit gaano man kahirap yung pagdaanan natin sa taong ito, manatili pa rin tayong magtiwala kay God. 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, 3 of Wands, the Moon in reverse, at 4 of Swords in reverse. Ang message na dapat malaman mo ngayon, pinapakita sa mga cards na yung mga ginagawa mong effort, maganda naman yung nagiging resulta ng mga decisions mo. Pero tingin mo meron pang kakulangan. Kasi ang ilan sa inyo may trabaho ka man o kaya small business, tingin mo hindi sapat at saka yung loan mo dumadami din. Ang daming gumugulo sa isip mo. Ang ilan sa inyo nakapag-abroad ka na or ang ilan binabalak mo pa lang. Ang ilan sa inyo magpapalit ka ng negosyo o kaya trabaho kasi tingin mo ito yung magiging solusyon sa problems mo. Ang advice ng cards ay harapin mo kung ano yung kinakatakutan mo. Kahit na natatakot ka man sa mga magiging desisyon mo. Pero, ang pinapakita ng mga cards ay itong pag-aalinlangan, pag-aalala ay matatapos din. At ang advice pa ay yung mabuhay ka sa mga bagay na wini-wish mo na mangyari. Huwag mo nang hayaan na ma-stress ka pa sa mga pangyayari sa buhay mo. Sa career o negosyo, hindi mo pa man nakukuha yung sweldo mo o nag-uumpisa ka pa lang, meron na tong pinaglalaanan. Pero balansehin mo din na nabibigyan mo ng panahon yung sarili mo. Kasi maganda naman yung pinapakita patungkol sa career mo o kaya negosyo na may malaking potensyal at saka masisecure mo yung future mo. Magkaroon ng patience at saka maging aware sa mga kasama mo sa trabaho or paligid. Sa mga single o kaya nasa relationship, sa pagkakaroon ng relasyon, importante yung bigayan, teamwork, na para mag-grow at saka pangmatagalan yung mabuo mo na relasyon. Ang ipinapahiwatig ng mga cards ay ang ilan kasi sa inyo nagkakaroon ng yung bang problema, hindi mo alam kung maikipagrelasyon ka ba or kung bakit hindi nagtatagal yung relasyon mo para sa ilang single. At kahit ang ilan na nasa relationship, hindi na kasi kayo nag-uusap kaya mas lalong malabo yung relasyon na para magtagal o kaya pag-usapan yung totoong problem. Knight of Pentacles, the High Priestess, 5 of Swords, at 9 of Pentacles. Sa mga naunang cards mo, pinakita na kailangan ng pagpapahinga
kahit na marami kang pangarap sa buhay. Kasi dito, pinapakita pa rin yung pagiging masigasig mo sa mga plano mo sa buhay. Ipinapakita rin sa mga cards na ang ilan sa inyo yung pagsasakripisyo mo o kaya may mga hindi magandang nangyayari sa career o kaya sa personal mong buhay, sinisikreto mo ito. Pero pinapakita sa mga cards na kahit nililihim mo to, sinisikap mo na masolusyonan yung problems na dumarating sa iyo. At napagtatagumpayan mo ito. Marami ka ng cards, nakalimang cards ka na para sa tagumpay, abundance at prosperity. Sa financial naman ay kailangan magkaroon ka ng long-term na plan para sa karir mo o negosyo para magpapatuloy yung tagumpay mo sa financial. At saka magtiwala ka sa talas ng kutob mo kung may mga bagay na dapat ka bang gastusin or hindi. At saka huwag ka rin paapekto sa mga taong sumisira sa diskarte mo. Mas lalo lang nilang pinapatunayan sa iyo na tama yung mga ginagawa mo sa buhay. Kasi yung mga taong negatibo, sila yung mas nakakakita sa magandang nangyayari sa buhay mo, lalo na't pinapakita na matutupad yung pinapangarap mo. Sa mga single or nasa relationship, nakapang-apat na cards ka na para sa long-term na relasyon. Pero para sa ilan, kung nagkakaroon ng problema ang koneksyon o relasyon, kailangan mong kilalanin or alamin kung ano ba yung kailangan sa relasyon. Itong mystical card na truth, kailangan ng acceptance at saka healing sa mga bagay na matutuklasan mo or mararanasan. At saka panglimang card na ito para sa long term na may magandang kahihinatnan. Itong commitment naman, kailangan mong mag-focus sa mga pangarap mo. At saka mag-commit ka rin sa mga pangangailangan mo at saka sariling kalayaan. Itong healing naman ay yung pagbalanse. Nakatatlong cards ka na ito yung kailangan mo sa sitwasyon mo sa buhay. Para maka-move forward at saka magkaroon lalo ng progress sa buhay mo. Pinakita na yung truth, contentment, healing at saka blessings. Maganda yung pagkakasunod ng mystical cards mo. Kumbaga kahit sa tarot cards at dito sa mystical card, may mga magandang bunga yung paghihirap mo, pagtitiis at pagsusumikap. Ituloy ko na guys, ano man ang estado sa relasyon, hindi pwedeng merong person na magmamanipula. At saka kailangan mo pa rin ipagpatuloy yung karir mo kahit na magkaroon man ito ng delay or maudlot. Ano man ang estado ng relasyon mo, huwag dumepende sa person. The Star, Four of Pentacles, at Seven of Pentacles. Ano man ang gender mo, kaya sinasabi ipagpatuloy mo pa rin yung career na nasimulan kasi sa simula pa lang maganda na yung cards mo. Puro positive. Maraming pagkakataon na darating na huwag mong tanggihan kasi ito yung magpapakalma ng sitwasyon at saka makakaipon ka rin. Ano man ang edad mo, mas kakailanganin mo yung financial in the future. Kaya kailangan ng sipag at saka pag-iipon. Sa kalusugan, ang ilan sa inyo ay good health, pero ang ilan nakakaranas ng constipation o kaya yung pagpigil sa emosyon. At saka ang ilan sa inyo, dahil nga sa, di ba sinabi na ng mga cards na kailangan ng pahinga. Kaya yun sinabi kasi ang bata mo pa para magkaroon ng health problem.
Pero ang maganda nito, ang ilan sa inyo, bibigyan mo na ng pansin yung kalusugan mo. Ito yung magiging paraan para bumalik yung dati mong lakas. Sa mga single, merong bagong love na darating sa buhay mo. Sa mga single or nasa relationship, hindi naman natin napapansin yung sarili natin kung bakit nagkakaroon ng problema or hindi nagtatagal ang relasyon. Tignan mo rin yung sarili mo, baka nagiging possessive ka na or may iba kang behavior na nagagawa na hindi mo napapansin. At saka naka-4 na cards ka na rin para sa patience at hard work, na yung mga paghihirap mo ay merong mga magandang bunga, lalo na sa career, sa business, or sa love. At saka, ano man ang estado ng relasyon mo, mararamdaman mo naman kung yung person ay tamang tao ba sa buhay mo or hindi. Ito na yung final message. Itong 10 of Wands ang final stage. Pinagsusumikapan mo na matupad yung goals mo kasi alam mo na ikaw lang ang makakagawa nito at hindi pwedeng ipasa sa iba. At saka alam mo na din dito sa sitwasyon na to kung ano yung importante at saka hindi na dapat i-priority sa buhay. Pero pinapaalala pa din na kahit ano man ang struggle mo sa buhay, kailangan pa rin ng pahinga para sa mga better solution sa problems. Ito naman yung isa pang message mula sa guide mo na i-let go mo na yung mga lumang kaisipan or nakagawian. Huwag kang padikta sa sinasabi ng iba at i-let go mo din yung takot at saka pagdududa. Matuto ring mag-observe para makapili ka sa tamang aksyon at saka choices.